Magandang araw sa iyo, Sir Casper, at sa mga masusugid mong tagapakinig ng inyong channel. Tawagin man na lang ako sa pangalang Armina, Tubong Bataan. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa tunay kong karanasan. Sa edad kong 11 ay nakaranas ako ng pang-aabuso mula sa aking naging amo na itago na lamang natin sa pangalang Inton. Mayaman ito at makapangyarihan, at dahil na rin may kapit ito sa mga matataas na opisyal. Kaya walang sino man ang gustong kumalaban dito, kahit na mismong ang mga babaeng inabuso nito, at isa na ako doon. Nagsimula ang lahat ng makausap ko ang kaibigan kong si Lynette. Ang sabi nito ay may nagpapahanap daw sa kanya na kasambahay at mataas daw ang sweldo. Kaya naman agad akong sumangayon dahil kailangan ko rin ng pera para maipagamot ang aking ina na may sakit. Armina, siguraduhin mo ha, sayang talaga to eh. Malaking tulong to sa inyo. Tsaka mababait ang mga amo ko. Tsaka hindi mahirap ang trabaho doon. Ang kaso nga lang, stay in ka. Pero 2 beses kang pwedeng umuwi sa inyo sa loob ng 1 buwan. Ngiting wika ni Lynette. Talaga? Salamat talaga ha. Malaking tulong talaga to sa amin. Sakto dahil naghanap din ako ng trabaho. Tsaka ayos lang na stay in ako ano. Pwede ko namang ipaalaga kay Tiang Phil si nanay, kaya wala akong dapat na alalahanin doon. Turan ko. Ay sus, yun talaga no. Pwede. Kaibigan mo kasi ako kaya kita tinutulungan. Tsaka maganda iyan pag may pag-iiwanan ka. Natatawang ani ni Lynette. Di salamat, pero maiba tayo. Anong pangalan pala ng magiging amo ko? Ate ilan sila sa bahay? Tanong ko. Sinabi nito ang mga pangalan at 3 katao lang naman daw ang makakasama ko. Kaya hindi daw ako mahihirapan dahil malilinis at hindi naman daw makalat ang mga iyon. Lalong-lalo na daw ang anak nitong lalaki. Katapos naming mag-usap ay nagpaalam na itong babalik na sa kanyang trabaho. Isa rin siyang kasambahay at katabi lang mismo ng bahay ng magiging amo ko. Kaya palagi na rin kaming magkikita sa araw-araw. Kinabukasan nga ay sinundo ako ng kaibigan kong si Lynette. Sumakay kami ng habal-habal patungo roon. Hindi naman gaanong malayo. Kaya nakarating kami kaagad. Pagkababa namin ay namangha ako sa ganda at laki ng bahay. Kahit hindi pa kami nakakapasok. Nag-doorbell sa Lynette at may lumabas na guard at pinagbuksan kami. Siya na ba ang sinasabi mo? Tanong ng guard. Siya nga. Ano, pasado ba? Malawak ng ngiting ani ni Lynette. Oo, yan ang gusto ni boss. Sige na, kanina pa siya hinihintay. Ngiting sambit naman ng guard. Hindi naman nakatakas ang mga mata nitong nakatingin sa akin. Kaya naman kinilabutan ako roon. Nang makapasok kami ay halos malula ako sa taas at laki ng mansyong iyon. Para itong hotel o mas malaki pa roon. Marahil ay napakayaman ng may-ari ng mansyong iyon. Hoy, ikaw ha, Armina. Mukhang natulala ka sa laki ng mansyong ito ano? Birong tura ng kaibigan ko at siniko pa ako nito. Hehe, tama ka. Nakakalula nga. Talaga bang 3 katao lang ang naninirahan dito? Namamanghang tanong ko. Ay nako, mamaya ay malalaman mo din. Halika na, pumasok na tayo. Ngiting tura nito sa akin. Agad naman akong sumunod dito nang buksan nito ang napakalaking pinto. Agad naman kaming pumasok doon at nakita namin ang isang napakagandang babae. Para itong dalaga at para din itong isang artista. Nagulat ako nang yakapin ito ni Lynette at nakipagbeso pa. Hindi ako lumapit dahil nakaramdam ako ng hiya. Kaya naman hindi ko alam kung ano ang kanilang pinagbubulungan. At nakita kong may inaabot na sobre ang babae na labis namang ikinatuwa ng kaibigan ko. Halika na Armina, ipakilala kita kay Madam Cecilia. Galak na sambit nito. Agad naman akong lumapit
Akala ko ay susungitan ako o uutusan ito. Ngunit nagkamali ako. Ngumiti ito at niyakap ako. Napakaganda mo pala sa personal. Hindi nagkamali sa linet sa'yo. Ngiting sambit nito. Naku ho, hindi ho. Mas maganda po kayo, ma'am. Kayo po siguro ang anak ng magiging amo ko. Napakabait niyo po pala at napakaganda. Ngiting puri ko dito. Nakita kong nagkatinginan sila at pagkatapos ay nagsitawanan. Alam mo, Iha, natutuwa talaga ako sa iyo. Alam mo, maraming ang nagsasabi dyan na baka anak ako ng may-ari. Pero sa totoo lang, ako ang may-ari nito. Matanda na ako, Iha. I'm 59 years old. Pero hindi talaga mahalata yun. Ngiting ani nito. Bigla naman ako at hindi makapaniwala sa kabila ng batang mukha nito ay nasa 50 na pala ito. Grabe, hindi ako makapaniwala na nasa ganong edad na ho kayo. Hindi po halata. Namamanghang turan ko. Nako, maliit na bagay lang ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ka mapapagod dito. Sa katunayan yan ay 3 lang kami rito at hindi ka mahihirapan dahil marami akong maids dito. Kung ano na lang ang ipapagawa ko ay yun lang ang sundin mo. Sa sasahurin mo ay huwag ka ring mag-alala dahil siguradong magugustuhan mo. Ngiting tura nito. Naku po, maraming salamat po, madam. May sakit po kasi ang nanay ko. Malaking tulong po ito sa amin. Masayang sagot ko. Tumango ito at pagkatapos ay inaya na nito kaming kumain muna. Baka raw nagugutom kami. Masaya namang sumang-ayon si Lynette. Namangha din ako, Sir Casper, dahil sa haba ng lamesa at sa maraming putahe ang nakahain. Naaakalain mo na may selebrasyong gaganapin. May birthday ho ba? Hindi ko mapigilang tanong. Wala, Iha. Ganito talaga dito. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din. Ngiting sambit nito. Umango ako at sinimulan ko na ang aking pagkain. Sobrang sarap ng matikman ko ang napili kong ulam, Sir Casper. Dahil sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakatikim ng ganong kasarap na ulam. Pagkatapos naman namin ay akma ko nang liligpitin ang aming pinagkainan. Nang pigilan ako ng aking magiging amo. May mga katulong naman daw ang magliligpit nun, kaya huwag ko na raw alalahanin pa. Nagpaalam na rin ang kaibigan ko dahil may trabaho pa raw siyang dapat asikasuhin. Labis naman akong nagpasalamat dito. Pagkatapos nun ay inahatid ako sa isang silid. Ang buong akala ko ay silid na mga katulong ang aking tutulugan. Ngunit nagkamali ako. Dahil napakaganda at kompleto sa gamit ang aking magiging silid. Ganda naman. Para akong nasa hotel. Grabing bahay ito. Sa daan ng buhay ko. Ngayon lang ako nakapasok dito. Sambit ko sa aking sarili habang ako ay nakahiga. At pagkatapos ay nagpaikot-ikot ako roon. Napahinto naman ako dahil naaalala kong katulong lamang ako roon. At hindi dapat ako umasta na parang isang mayaman. Kaya naman inayos ko ang aking ginulo. Hanggang sa maya-maya ay may kumatok. At kaya naman agad ko iyong pinagbuksan. Magandang araw, Iha. Ikaw ba si Armina? Tanong ng isang babae na medyo may katandaan. Opo, ako nga ho. Bakit po? Kunot noong tanong ko. Sumunod ka sa akin. Ipinapatawag ka ni Madam at ni Sir Tomas. Sambit nito. Kaya naman agad akong sumunod dito nang maglakad na ito. Bumaba kami ng hagdan. Medyo nangawit ako dahil napakataas masyado ng hagdan. Pagbaba namin sa sala nila, ay naroon nga ang aking mga amo. Kumusta? Nagustuhan mo ba ang iyong silid? Ngiting tanong ng aking amo na si Cecilia. Maganda po, ma'am, pero gusto ko ho sana yung simple lang po.
Hindi po bagay sa akin ang silid na ayon. Lalong-lalo na ho, isa lang po akong katulong. Nahihiyang sambit ka. Nako, maliit na bagay. Sa katunayan yan ay, hindi lang ikaw ang may ganyang silid. Lahat ng aming kasambahay ay may ganyan din. Kaya wag mo nang alalahanin pa. Ngiting sambit nito. Maraming salamat po, ma'am. Sagot ko naman. Kaya pala kita ipinatawag dahil dumating na ang aking asawa at anak. Ito pala si Sir Tomas mo. Siya ang aking asawa at ito naman si Sir Anton mo. Siya naman ang aking nag-iisang anak. Ngiting pagpapakilala nito sa kanyang asawa at anak. Magandang araw po sa inyo, Sir Tomas, Sir Anton. Bati ko sa mga ito. Nakita ko naman ang paglawak ng ngiti ni Sir Anton at maging si Sir Tomas. Batid ko ang pagtingin nila sa akin mula ulo hanggang paa. Nice girl. She's looking perfectly. Amazing, ma'am. Tura ni Anton na hindi ko maintindihan dahil hindi naman ako nakapag-aral. Ngumiti naman ng malawak si Ma'am Cecilia para akong naalibad para nang hindi umalis ang tingin ni Sir Anton sa akin. Mabuti na lamang ay may iniutos sa akin si Ma'am Cecilia. Iha, maaari mo bang ipagtimpla kami ng kape? Gusto naming matikman ang timpla mo. Ngiting sambit ng ginang. Tumango ako at agad na sumunod dito. Nung una ay medyo kabado pa ako. Pero masaya ako dahil yun ang kauna-unahan ko na magsilbi sa magiging amo ko. Sa pagtimpla ko pa lang ng kape, Sir Casper, ay buong puso ang ibinigay ko roon. Kaya naman nang matikman nila ang aking ginawa, ay labis silang natuwa. Ang sarap mo palang magtimpla ng kape, iha. Gusto ko ikaw na ang palaging maghahain sa amin ng kape, ha? Ngiting sambit ni Ma'am Cecilia. Walang anuman po. Pag may iutos po kayo, ma'am, okay lang po, sir? Tanong ko sa kanila. Yes. Mamaya tumungo ka sa silid ni Anton. May iuutos daw siya sa iyo. Sige na, bumalik ka na muna sa silid mo. Tura ni Ma'am Cecilia. Agad naman akong sumunod dito. Hindi ko batid kung ano ang iuutos ng aking amo na si Sir Anton. Pero nakaramdam ako ng kaba. Oo, aaminin kong nagkagusto ako sa kanya sa unang kita ko pa lamang. Pero parang ramdam ko na hindi siya mabuting tao. Pagsapit nga ng gabi ay ipinatawag ako muli. Yun ay tumungo ako sa silid ni Sir Anton. Kabado akong pumasok sa loob at ipinasara iyon ni Sir Anton. Hindi ako tumingin dito dahil sa kabang aking nadarama. Sir, ano po bang ipag-uutos ninyo? Kabadong tanong ko. Come here. Nito na hindi ko maintindihan. Po, pasensya na po, sir. Hindi kasi ako nakapag-aral, kaya wala akong alam sa salitang inyong itinuran. Nahihiyang sambit ko. Nakita ko ang pagngisi nito at pag-iling, kaya mas lalo akong nahiya sa mga sandaling iyan. Okay, ang sabi ko lumapit ka sa akin, tura nito. Kahit na nagdadalawang isip ako ay nagawa kong lumapit dito. Mas lalo akong nagulat ng hawakan nito ang dalawa kong pulsuhan at parusahan akong inihaga sa kama nito. Halos nagimbal ako sa mga nangyayari at halos mapahagulgol ako dahil doon. Pakiusap, Sir Anton. Huwag po. Huwag niyo pong gawin sa akin ito. Lumuluhang sambit ko. Ngunit para itong bingi hanggang sa gahasain ako nito. Parang bingi ang mga tao roon dahil hindi nila marinig ang paghingi ko ng tulong. Nang matapos ito, ay agad akong pinalayas nito sa kanyang silid. Agad akong bumaba at humingi ng tulong sa amo kong babae. Pero nang makita nila ang aking kalagayan, ay parang baliwala lang. Pero lakas loob ko pa rin sinabi dito ang ginawa ng kanilang anak sa akin. Ma'am, sir, uuwi na po ako. Ayaw ko na po dito. Umagulgol na sambit ko. Bakit? Anong nangyari sa'yo?
Tanong ni Sir Tomas. Kasi po sir, yung anak niyo, ginahasa po ako. Umahagulgol kong sambit. Yes, Dad. Narep ko siya. Hindi na siya pwedeng umalis dito. Simula sa araw na ito, ay pag-aari ko na siya. Tura ni Inton na nasa likuran ko. Nagtago ako sa likuran ni Ma'am Cecilia. Ang akala ko ay ipagtatanggol ako nito. Ngunit mali ako dahil wala siyang pakialam nang sapilitan akong kunin ito. Pakiusap sir. Ma'am, pauwiin niyo na lang po ako, pangako. Hindi po ako magsusumbong. Nakikiusap na sambit ko habang humahagulgol. Ang akala mo ba'y makakaalis ka pa rito? Hindi mo ba alam na ibinenta ka na sa amin ni Lynette? Kaya kahit anong gawin sa'yo ng anak ko, ay wala ka nang magagawa pa. Ngising tura nito. Dahil dito ay gumuho ang aking mundo. Hindi ko akalain na sarili ko pang kaibigan ang nagbenta sa akin. At hindi ko rin akalain na hindi pala mabuting tao si Ma'am Cecilia. Kunwari lang pala ito. Katulad sa mga kapitbahay at mga kakilala mo, hindi joke lang. Huwag ka nang mag-inarte pa riyan. Linisin mo ang iyong sarili at matulog ka na. Dahil bukas ay may ipapagawa ako sa iyo. Sigaw pa nito. Pero ma'am, gusto ko na pong umuwi. Ayaw ko na po, pakiusap. Nakikiusap kong sambit dito. Manang Chuleng, bitbitin niyo nga to sa kanyang silid nang sa ganun ay hindi na ako mairita. Nito sa katulong. Agad naman itong sumunod at dinalalayan nga ako nito sa aking silid. Sobrang sakit ng aking pag-aari dahil kakatapos lang. Labis akong nagmamakaawa dito. Natulungan akong makatakas. Ngunit mariin itong tinanggihan. Pasensya ka na, iha. Wala akong kakayahang gawin iyon. Mahal ko pa ang buhay ko at may mga anak pa ako na kailangan kong sustentuhan. Pasensya ka na talaga ha. Kahit na gusto kitang tulungan ay hindi ko pwedeng gawin iyon. Malungkot na sambit nito. Ganoon po ba talaga dito? Lumuluhang tanong ko. Oo, at hindi lang ikaw ang nakaranas ng ganyan. Marami nang inabuso ang ating amo at walang kahit sino ang kayang lumaban sa kanya. Sambit nito. Dahil dito ay nawalan ako ng pag-asa pang makatakas. Nagpaalam na itong aalis na. Kaya nilakong mabuti ang pinto nang sa ganun ay walang makapasok. Matapos ay ika-ika akong tumungo sa banyo at doon ako naglinis ng aking sarili. Diring-diri ako sa katawan ko dahil pakaramdam ko ay hindi pa rin nawawala. Labis ang galit na nararamdaman ko sa kaibigan kong si Lynette dahil sa nagawang pagbenta sa akin ito sa mga baliw na tao. Nang matapos ako ay humiga ako sa aking higaan. Doon ay mas lalo akong napahagulgol dahil sa nangyari sa akin. Hindi ko na malayan na nakatulog na pala ako. Pagsapit ng umaga ay ginising ako ni Aling Joling dahil ipinapatawag na raw ako ng aming amo. Kailangan ko daw magmadali dahil baka mapagalitan ako. Impyernong buhay na to. Takot man ako ay sumunod ako. Hindi maganda ang pakaramdam ko ng araw na iyon. Pero pinilit ko dahil kailangan at wala akong pagpipilian. Kanina pa kita hinihintay. Bakit ngayon ka lang nagising? Masungit na sambit ni Ma'am Cecilia. Pasensya na po, ma'am. Masama po kasi ang pakiramdam ko. Mahinahong sagot ko. Wala akong pakialam. Pumunta ka kay Inton. Gusto niyang paliguan mo siya ngayon din. Uwi ka nito. At pinandilatan pa ako ng kanyang mga mata. Pero po, ma'am, ayaw ko po. Baka po anong gawin sa akin ng anak ninyo? Natatakot na turan ko. Tumayo ito at inabot ang aking buhok. Kaya naman natumba ako dahil sinabunutan niya ang aking buhok. Alam mo ba kung ano ang ayaw ko sa lahat? Ay yung nag-iinarte.
Wala ka nang maipagmamalaki at maitatago pa dahil nakuha na ng anak ko yan. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ng pagsisilbi mo rito ay may bayad. Kaya huwag na huwag ka nang mag-inarte. Galit na sambit nito na may kasama pang panggigigil. Halos pabalibag ako nitong binitawan. Inalalaya naman akong itinayo ni Aling Choling. Wala akong magawa na sumunod sa ginang. Kahit nalabag sa loob ko ang gusto nito. Nanginginig kong binuksan ang pintuan ng silid ni Sir Renton at nakita ko itong nakaupo sa kanyang sofa habang tumutungga ito ng alak. Bakit ang tagal mo? Naiinip na ako. Galit na tura nito. Pasensya na po, sir. Kot na sagot ko at unti-unti na namang iiyak. Lumapit ka dito. Bilisan mo. Sigaw nito. Nanginginig naman akong lumapit dito. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Dahil sa takot na baka maulit muli ang ginawa nito sa akin. Tama nga ako dahil naulit muli ang pangahalay nito sa akin. Sa pagkakataong iyon ay gusto ko nang magpakamatay dahil sa nangyayari sa aking kamalasan. Ang hayop ninyo. Lalo ka na. Hindi ka tao. Galit na turan ko habang umiiyak. Wala akong pakialam kung ano man ang iyong sasabihin. Wala ka nang magagawa kundi gawin ang lahat ng nais ko. Ngising sambit nito. Balang araw ay pagbabayaran ninyo ang lahat ng ito. Sa sandaling ako'y makawala dito. Galit na turan ko. Yun ay kung makakatakas ka pa. Pero kapag ginawa mo yon, ay ipapapatay ko ang nanay at tiyahin mo. Bakit? Ang akala mo ba hindi ko sila kilala? Bago ka pa tumuntong sa pamamahay na ito, ay inalam ko na ang estado mo sa buhay. Sambit nito. Hindi naman ako makapaniwala sa aking mga narinig. Hindi ko akalaing mahanap nito ang kinaroroonan ng aking ina. Kaya naman nakaramdam ako ng takot. Dahil baka anong gawin nila sa mga ito. Kaya nananatili akong sunod-sunuran at hinayaan itong babuyin ang aking pagkatao. Hanggang sa tumagal ako roon ng isang buwan, ay nag-iba na ang aking pakiramdam. Madalas ako mahilo at magsuka. Napansin ito ni Aling Choling. Kaya naman labis itong nag-aalala sa akin. Iha, magtapat ka nga sa akin. Buntis ka ba? Nababahalang tanong nito. Opo. Hindi po. Hindi ko alam ang inyong sinasabi. Takot na tugon ko. Huwag ka nang magkaila pa, iha. Naranasan ko na iyan sa lahat ng ipinagbubuntis ko. Natatakot ako para sa iyo. Hindi nila maaaring malaman na buntis ka dahil siguradong aalisin nila sa iyo yan. Kaya hanggat maaga ipalaglag mo na yan. Sambit nito. Hindi naman ako makasagot dahil naroon na si Ma'am Cecilia. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Dahil naririnig nito ang sinabi ni Aling Choling. Anong sabi mo, Aling Choling? Buntis itong si Armina? Halika nga ditong babae ka. May gana ka pang magpabuntis. Ipalaglag ngayon din ang walang kwentang sanggol na iyan. Galit na sambit nito. Pagkatapos ay kinaladkad ako nito patungo sa aking silid hanggang sa dalhin ako nito sa banyo. Inautos niya kay Aling Choling na ilaglag nito ang sanggol sa aking sinapupunan na agad naman itong sinunod. Labis ang aking sakit na aking nadarama nang simula nitong ilaglag ang bata sa aking sinapupunan. Halos mawalan ako ng malay dahil sa ginagawa nito. Labis akong nanghina at pakiramdam ko'y nauubusan ako ng dugo dahil doon. Pagkatapos ng lahat ng ito ay para akong mababaliw. Iwanan mo muna kami, Choling, saad ni Ma'am Cecilia. Hindi ko akalaing mabubuntis ka ng aking anak, pero ayos lang. Dahil wala na rin naman, hindi maaaring magkaroon ng isang kagaya mo
na maging bahagi ng aming pamilya. Isa ka lang laruan para sa aking anak. Galit na sambit nito. Bago ako iniwan ito, labis akong napahagulgol at halos hindi ako makatayo sa mga oras na yon. Buti na lang ay dumating ulit si Aling Choling at kasama nito si Aling Beng na nag-aalalay sa akin patungo sa higaan. Tawad iha, hindi ko gusto iyon. Wala talaga ako magagawa kundi sundin ito. Paghingi ng paumanhin ni Aling Choling sa akin. Ayos lang po. Wala kayong kasalanan. Ang mga hayop na yun ang dapat na magbayad. Galit na sambit ko. Iha, sino bang nagdala sa'yo rito? At wala ka bang balita tungkol sa mga amo natin? Mga baliw sila. Kung ano-ano na lang ang ginagawa nila sa bawat magandang katulong. Ang iba ay pinapatay nila. Sambit ni Aling Beng. Ang kaibigan kong hayop ang nagdala sa akin dito. Magbabayaran niya ang lahat ng ito ng sandaling makaalis ako sa impyernong mansyong ito. Sambit ko. Tumango ang mga ito at pagkatapos ay iniwan na ako. Dahil marami pa raw silang aasikasuhin. Hinayaan ko silang umalis. Ako naman ay labis ang pagkamuhi dahil sa ginawa sa akin ng babaeng amo. Sa pagsapit ng gabi, habang ako ay natutulog, bigla akong nagising dahil sa tapik. Wala naman ang kaba ko dahil ito ay si Aling Beng at Aling Choling. Huwag kang maingay iha, kumain ka na. Wala pang laman ang iyong sikmura mula kanina. Malungkot na saad ni Aling Beng. Hindi naman po ako gutom, pero maraming salamat po sa inyo, Aling Choling at Aling Beng. Sagot ko. Iha, hindi ka makakaalis dito kung magiging mahina ka. Huwag kang mag-alala. Makakaalis ka dito basta't magpagaling ka at magpalakas ka. Tura naman ni Aling Choling. Dahil doon ay tumingin ako sa kanila ng may pagtataka. Hindi ko mawari kung totoo ba yon o pakulo lang. Pero ramdam ko ang kanilang kabutihan. Kaya ngumiti ako sa kanila at tinanggap ang pagkaing inaalok nila. Maraming salamat po sa inyong dalawa. Naluluhang sambit ko. Ano ka ba? Sino ba ang magtutulungan kundi tayong mga mabababa lang? Sana ay magbayad na sa batas ang mga amo natin na mas masahol pa sa hayop. Sambit ni Aling Beng. Huwag kang masyadong maingay. Baka marinig tayo ni Ma'am Cecilia. Saway naman dito ni Aling Choling. Kaga namang tinakpa ni Aling Beng ang kanyang bibig. At dahil doon ay natatawa na lang ako sa kanilang reaksyon. Pagkatapos kong kumain ay nagpaalam na silang aalis na dahil baka bigla na lamang silang tawagin ng aming amo. Ako naman ay pinili kong magpahinga at matulog. Hindi ko muna iniisip ang mga nangyari nang sa ganun ay makabawi ako ng lakas. Pagsapit ng umaga, kahit na ako ay nahihirapan, nagtrabaho pa rin ako. Dahil yon ang araw ng aking sahod. Ramdam ko ang pananakit ng puson ko dahil sa nangyari. Hanggang sa nakita kong dumating ang aming amo na si Inton at nilapitan ako nito. Natakot naman ako dahil sa sinabi nito. I know your plan, baby. Kaya huwag mo nang subukan. Dahil sisiguraduhin kong magiging abo na lang ang nanay at tiyahin mo. Bulong nito sa aking tenga. Hindi ako makaimik at para akong naistatwa na hindi makagalaw dahil nanginginig ang aking mga tuhod. Hindi ko mawari kung may alam ba ito o wala. Nakahinga naman ako ng maluwag ng sandaling umalis ito. Mabilis akong tumungo sa kusina upang usisain sila Aling Beng at Aling Choling kung may sinabi ba ito sa aming mga amo. Ngunit maging ang mga ito ay nagulat din sa aking sinabi. Iha, hindi kaya maitinagong CCTV sa loob ng silid mo, kaya bawat galaw at mga sinasabi natin ay naririnig nila. Iha, delikado na rin kami. Natatakot na sambit ni Aling Choling. Huwag po kayong mag-alala, sa oras na makaalis ako dito, ay magbabayad silang lahat. Galit na sambit ko.
Natakot naman sila sa aura ko, sabagkat nanlilisay ka mga mata ko sa galit at tila nagbabadya ng panganib para sa lahat. Kaya nakita ko ang kanilang pagdarasal. Muli akong bumalik sa paglilinis at mabuti na lamang ay nakakita ako ng litrato nilang tatlo. Kaya naman pasimple kong kinuha iyon nang walang nakakapansin. At mabilis kong itinago iyon sa aking bulsa. Pagsapit ng hapon ay dumating ang aming amo na si Ma'am Cecilia at si Sir Tomas. At pagkatapos ay tinawag ako nito. Kabado pa ako sa mga sandaling iyon dahil ang iniisip ko ay baka nabuko na ako. Ngunit ibinigay nito ang aking sahod ng 1 buwan. Malaki iyon, Sir Casper, kaya alam kong magagamit namin iyon sa sandaling makatakas ako. Dahil bala kong magtago sa probinsya kasama ang aking tiyahin at ng aking ina kung sakaling hindi magtagumpay ang aking plano. At habang umuusad ang araw ng pananatili ko roon, ay patuloy pa rin akong nakakaranas ng pang-aabuso sa anak nitong si Inton. Hanggang sa isang araw, may dinaluhan silang magpamilya. Kaya ikinandado nila ang buong kabahayan upang hindi kami makalabas. Marami din ang gwardya. Hindi natin maisasagawa ngayon ang pagtakas mo, iha. Masyadong maraming bantay. Nag-aalalang sambit ni Aling Beng. Kung hindi po sa ngayon, mayroon po tayong pagkakataon. Aling Beng, may telepono po ba kayo? Maaari po ba akong makahiram? Gusto ko sanang kamustahin ang aking nanay. Sambit ko. Oo naman, iha. Halika, sumama ka sa aming silid. Doon mo na lang tawagan. Walang CCTV sa amin. Sambit nito. Nagpasalamat naman ako at sumama sa kanila. At doon ay pinahiram ni Aling Beng ang matagal na niyang tinatagong telepono. Agad kong tinawagan ang aking tiyahin sapagkat ito lang ang may cellphone sa amin. Hello, sino ito? Tanong ni Tiang Fel sa kabilang linya. Tiyang, si Armina po ito. Kumusta na po kayo ni nanay? Pasensya na ho, ngayon lang ako napatawag. Naluluhang sambit ko. Salamat sa Diyos at tumawag ka. Ang akala namin ay may nangyari na sa iyong masama. Sabihin mo sa akin ang totoo, Armina. Totoo ba ang balita sa amin na minomolestya ka ng anak ng amo mo? Tanong nito, nagaralgal ang boses. Tiyang, totoo po. Hirap na po ako, tiyang. Tinatakot nila ako na alam nila ang kinaroroonan nyo at papatayin nila kayo kung tatakas ako rito. Umahagulgol kong sambit. Mga hayop sila. Hindi ba't si Lynette ang nagpasok sa iyo dyan, hindi ba? Bakit hindi ka man lang niya binalaan na mga baliw pala ang mga amo mo? Galit na tura nito. Dahil ibinenta niya ako, tiyang. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa oras na makaalis ako rito, ay pagbabayaran nila ang lahat ng ginawa nila sa akin. Lalong-lalo na si Lynette na mas malaki ang atraso sa akin. Lumuluhang sambit ko. Ramdam kong labis din ang galit ng aking tiyahin at huwag daw akong mag-alala dahil makakaalis raw ako. Siya na daw ang bahala sa lahat at sinabi nito kung ano ang pangalan ng aking mga amo. Sinagubay ko naman ang kanilang buong pangalan at maging ang kanilang kaarawan. Batid ko ang nasa isip ng aking tiyahin dahil ito na raw ang gaganti para sa akin. Pagkatapos kong makausap ang aking tiyahin ay nagpaalam na ako ditong ibaba ko ng tawag dahil iniisip ko na baka biglang dumating ang aming mga amo. Nagpasalamat naman ako kay Aling Beng dahil sa wakas ay nakausap ko na ang aking tiyahin. At pagkatapos noon ay nagtrabaho na kami hanggang sa sumapit ang gabi. Pag-uwi ng mga amo namin ay pansin naming mga lasing ito dahil paggewang-gewang kong maglakad. Kaya naman tumungo ako sa kusina ng sa ganun ay hindi ako makita ni Inton. At maya-maya pa ay nakita ko na si Aling Beng na tumungo roon. At sinabi nitong nasa taas na ang aming mga amo. Kaya kami ay nakahinga ng maluwag at nagpasya na rin kaming kumain. Nang sa ganon ay makapagpahinga kami. Sa paglipas ng 1 linggo ay may kakaibang bagay ang nangyayari sa aking mga amo.
Batid ko na iyon, Sir Casper, dahil hindi nila alam kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila. Isang gabi noon nagising ang lahat dahil sa paghiyaw ng aming mga amo. Kaya nagmandali kaming tumungo sa kanilang silid at napatakip ako sa aking bibig nang makita ko kung ano ang nangyayari kay Inton. Halos mapaduwal ang aking mga kasama dahil sa mga lumalabas sa katawan nito. Sumusuka ito ng dugo na may kasamang uod at mga insekto. At hindi lang iyon, Sir Casper, sapagkat mula sa kanyang makikinis na balat ay kitang-kita ko kung papaano magsimulang magsugat-sugat. Dahil dito ay hindi na nakayanan ng aking mga kasama kaya nagsitakbuhan sila sa banyo habang ako ay lihim na natutuwa sa kalagayan nito. Agad naman itong dinala sa ospital at ang masuri ay wala naman daw makita kung anong klaseng karamdaman ang tumama dito. Labis namang nag-aalala ang mag-asawa sa lagay ng kanilang anak at halos 1 linggo ay pinalabas na ito sa ospital dahil wala naman daw itong karamdaman. At sinasabi lang daw ng mga doktor na dahilan lang daw iyon sa klema. Ang mga amo ko ay nababahala, ngunit maging sila ay unti-unti na ring nakakaramdam ng mga kakaiba. May mga tumubo na rin sa kanila na kakaibang sugat, kaya pinandidirihan at ayaw silang lapitan. Kaya hindi na sila lumalabas pa ng bahay at nagpapatawag na lang sila ng doktor na magtitingin sa kanila. Maging ito kasi ay sumusuko na dahil hindi na makayanan ang amoy na nanggagaling sa mga nabubulok nilang sugat. Grabe, anong nangyayari sa mga amo natin? Nababahalang tanong ni Aling Beng. Bagay lang yan sa kanila. Siguro ay karma na nila iyan. Makakaalis na rin tayo sa impyernong ito. Kahit ikaw, iha, pwede ka na ring umalis, sambit ni Aling Choling. Naku po, siguro ay gusto ko muna silang panoorin ng maghirap bago ako tuluyang umalis, ngiting ani ko. Sige, ikaw ang bahala, iha. Siguro sa susunod na araw pagkuha lang namin ng sahod, aalis na kami. Hindi na rin namin kaya ang amoy ng mga hayop na amo natin, ani Aling Beng. Natatawa naman ako sa kanilang inasta hanggang sa lumipas ang isang araw ay dinig namin ang kanilang hinaing. Lalong-lalo na ang amo naming si Inton na sobra-sobra ang paghihirap. Pagbukas pa lang ng pinto ay masangsang na ang amoy na parang nabubulok na bangkay. Kaya hindi maiwasang bumaliktad ang aming mga sikmura. Lalong-lalo na makita namin ang kalagayan nito. Mula sa higaan nito, nangingitim na ang mga sugat nito at lumalabas na rin ang mga uod. At halos hindi na rin ito makapagsalita. Ganoon din ang mga magulang nito. Kaya naman lahat ng mga bodyguard ng mga ito ay nagsisialisa na dahil hindi na nila kaya pang makita ang sitwasyon ng kanilang amo. Maging si Aling Beng at Aling Choling ay ganoon din. Pero bago ito magsialisan ay tinawag nito ang mga kamag-anak at maging sila ay nabigla sa kalagayan ng pamilyang bumaboy sa akin. Nang makuha namin ang kabayaran ng aming pagtatrabaho, ay sa wakas, nakaalis na kami sa mansyong iyon. Nagpaalam naman kami sa isa't isa dahil uuwi na raw sila sa kani-kanilang probinsya. Ako naman ay labis na ang saya ng aking nararamdaman. Kahit nasa kabuturan ng puso ko ay nakukonsyensya ako. Nang makauwi ako ay labis akong nagimbal sa aking nakita dahil ang katawan ng aking ina at tiyahin ay wala ng buhay. Marahil ay nagpagambantay ang mga ito at sumanib sa mga demonyo upang maipaghiganti ako. Labis na nadurog ang aking puso doon. Humingi ako ng tulong sa aming kapitbahay at nagawa naman namin itong maiburol at kaagad ko rin naman itong naipalibing. Isang gabi noon habang ako ay natutulog, nang nipanaginipan ko ang aking ina at tiyahin, nakita ko ang kanilang ginawa bago sila mamatay. Pawis na pawis ako sa mga sandaling iyan sapagkat kitang-kita ko kung paano sila nakipagkasundo sa demonyo para makagawa ng pambihirang kulam. Iyon nga ang nangyayari sa aking mga amo. Hanggang sa bigla na lamang akong nagising sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakaramdam ako ng konsyensya
dahil batid kong kukunin ng aking ina at ng aking tiyahin ang kaluluwa ng pamilya na gumawa sa akin ng pagkakamali. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw ay hindi na ako pinapatulog ng konsyensya ko. Kaya naman malaking desisyon ang aking gagawin upang mapatahimik lang ang aking isipan. Ako na mismo ang magbabalik ng kulam sa aking sariling ina at sa aking tiya. Muli akong nagpasyang bumalik sa mansyon. Dala-dala ang aking mga kagamitan sa panggagamot. Mabuti na lamang ay kilala pa rin ako ng kamag-anak ni Ma'am Cecilia at sinabi nitong pamangkin sila. Sinabi ko ang lahat ng nangyari sa akin at sinabi ko rin kung ano ang mga nangyari sa kanila. At sa pagkakataong iyon ay hindi sila nagalit sa akin. Marahil siguro ay nalaman din nilang kung ano ang aking pinagdadaanan sa kamay ng kanilang mga kaanak. Kung ano man ang pagkakasala sa iyo ni Auntie Cecilia, pakiusap, patawarin mo na sila. Nakikiusap na sambit nito. Kahit na mapatawad ko sila, ay hindi iyon sapat para gumaling sila. Ang aking tiyahin at ang aking ina lang ang makakapagpaalis ng kulam sa kanila. Pero susubukan ko ang aking kakayahan. Desidido kong sambit. Tumungo ako sa silid ng amo kong lalaki at inilabas ko ang aking mga kagamitan. Nagsindi ako ng 4 na kandilang itim at nag-orasyon. Kaya naman lumabas ang itim na usok at 2 muka ang biglang lumitaw mula doon. Bakit mo tinatanggal ang kulam na inilatag namin sa mga hayop na yan, Armina? Nagsakripisyo kami para sa iyo. Bakit mo tinutulungan pa ang mga taong nanakit sa iyo? Galit na tura ng aking ina. Inay, Tiyang, alam ko pong dapat lang ho sa kanila ang mga nangyari, pero kailangan po nating magpatawad. Hindi ko po akalaing ganito ang gagawin niyo. Bakit niyo naman ibinenta ang inyong mga kaluluwa kapalit ng pangkukulam? Pakiusap po, palayaan niyo na po sila. Pakiusap, bawiin na ninyo ang ipinarusa sa kanila. Lumuluhang sambit ka. Hindi, kung yan lang ang nais mong sabihin, wala nang dapat pang pag-usapan. Hindi namin babawiin ang sumpa dahil sa ikahuling pagbilog ng buwan ay kukunin na namin ang kanilang mga kaluluwa. Sambit ng aking ina. Bago sila tuluyang naglaho. Labis naman akong nalungkot at natakot. Alam ko sa aking sarili na mahirap kalabanin ang mga mangkukulam na patay na. Lalo na't katuwang nito ay mga demonyo. Labis akong namumuhi sa tuwing nakikita ko ang aking dating mga amo na sa tingin ko ay nalalapit na ang kanilang kamatayan. Nalalapit na. Kailangan kong gawin ang lahat ng aking kakayahan upang maputol na ang kulam. Sambit ko kay Kriste, ang isa sa mga pamangkin ni Ma'am Cecilia. Sigurado ka na ba talaga? Hindi ba't sinabi na mo na maaari kang mamatay? Maaring hayaan mo na lang silang mamatay. Siguro ay kaparusahan na nga nila ante ang mga nangyayari sa kanila. Tura nito. Hindi tayo ang maaring magparusa sa kanila. Ang Diyos lang ang natatanging may karapatang magbigay ng parusa sa sino mang nagkasala. Oo, hindi ko pa sila kayang patawarin sa ngayon, pero darating din ang araw na mapapatawad ko din sila. Paani ko. Umango ito at tinapik-tapik lang nito ang aking balikat at pagkatapos ay lumabas na ito. Kaya naman sinimulan ko na ang panggagamot sa kanilang tatlo na ngayon ay magkakasamang naghihirap sa kanilang kalagayan. Muli akong nagsindi ng kandila at gumawa ng isang bilog kung saan ay nilagyan ko ito ng triangle at ang nakapaloob doon ay isang mata gamit ang dugo ng hayop na inukit ko sa sahig at pinalibutan ko ito ng kandilang itim. Pagkatapos ay nagsimula na akong bumigkas ng mga orasyon. Biglang humangin ng malakas at dinig ko ang kalampagan ng mga kagamitan at nagsimula na ring umulan sa mga oras na yon. O banal na Diyos, naway dinggin mo ang aking hinaing. Nakikiusap ako sa iyo. Alisin mo ang sumpa na dumapo sa magpamilyang ito. Kurosante,
Patre, Benedicte, Cruz Sacra sed Hedox, no contraco sed Hedo, Zom, Mekilafes, Epsefenia, Devas. Sambit ko habang patuloy akong umuusal ng mga orasyon. Hanggang sa makita kong tumatangis ang aking mga amo. Dahil batid kong mas lalo silang pinapahirapan ng aking tiya at ng aking ina. Pero kahit ganun, Sir Casper, ay nagpatuloy pa rin ako. Hanggang sa bigla na lamang mamatay ang ilaw. Dahil dito ay ramdam ko nang naroroon na ang aking tiya at ang aking ina. At alam ko rin ang matinding puot na kanilang nararamdaman. Nagulat naman ako nang bigla na lamang akong tumilapon sa pader. Dahil dito ay nakaramdam ako ng pagkahilo at pagsakit ng aking ulo, pati ng aking katawan. Bakit mo kami kinakalaban? Anong saysay ng ganti namin sa nang argabyado sa'yo? Kung ililigtas mo pa rin sila. Galit na sambit ng aking ina. Patawad, inay. Kailangan ko tong gawin. Hindi ito ang solusyon sa lahat. Nahihirapan kong sagot. Kung gano'n ay tikman mo ang bagsik ng aming kapangyarihan. Lalo na ngayon ay nakuha na namin ang iyong kaibigan. At hawak na ng demonyo ang kanyang kaluluwa. Sambit ng aking ina na para bang hindi ko na ito totoong ina. Hindi naman ako magpaniwala at hindi ko rin nakalaing pati pala ang kaibigan kong si Lynette ay hindi rin nakataka sa kanila. Tama na, pakiusap. Inay, tiya, itigil niyo na to. Hindi ito ang makakabuti para sa ating lahat. Ayokong sa puntong ito ay kalabanin kayo. Lumuluhang sambit ko. Dahil sa aking sinabi ay bigla na lamang may lumitaw sa aking harapan. Itim na usok, mukha ng aking ina na sobrang galit na galit sa akin. Sinakal ako nito at inaangat nito ako sa ere. Halos magpumiglas ako dahil hindi na ako makahinga. Hindi ako makakapayag. Napipigilan mo lang ang aming nasimulan. Sinakripisyo namin ang aming mga kaluluwa para sa'yo. Pero bakit ngayon ay ito ang iyong isinukli? Nararapat lang sa kanila ang nangyayari dahil napakasama nila. Pati ang walang kamuang-muang na sanggol ay kanilang pinatay. Sambit ng aking ina. Hindi, inay. Kailangan matigil na to. Hindi ito ang solusyon. Lumuluhang sambit ko na nahihirapan. Nakita ko ang galit ng kaluluwa ng aking tiya at ng aking ina. Mula akong pumikit na at umusal ng dasal. Nakipagtunggalian ako sa dalawang malakas na mangkukulam. Labis akong nanghihina at halos hindi ko makayanan ang bagsik ng kanilang kapangyarihan. Dahil dito ay dumugo ang aking ilong at halos makaramdam ako ng sakit dahil sa paglaban ko sa matinding kapangyarihan nila. Mahina ka. Wala ka nang magagawa kundi ang mapabayaan sila. Huwag mo na kaming subukang labanan dahil hindi mo kakayanin ang aming kapangyarihan. Tura ng aking tiya Phil. Nagsusumamo ako sa ngalan ng Diyos Ama. Tulungan niyo akong pagagalingin ng mga taong ito. Sambit ko. Nang sambitin ko iyon ay mas lalong lumakas ang hangin at parang bang biglang lumiwanag ang mga katawan ng dati kong amo. At nakita ko rin ang takot sa mga mata ng kaluluwang aking ina at ng aking tiyahin. Nakita ko na lamang na nawala sila bigla na parang bula at napansin ko ang itim na usok na unti-unting tumungo sa kandila. Kaya naman dahan-dahan akong tumayo at tumungo sa mesa upang kunin ang langis. Pagkatapos ay paika-ika akong tumungo kila Ma'am Cecilia. At ipinahid ko sa bawat sugat nila ang langis at ginamitan ko ito ng orasyon ng sa ganun ay unti-unti na itong magsigaling. Hanggang sa bumukas ang pinto ng silid at pumasok roon ang pamangkin ni Ma'am Cecilia na si Kriste at nag-aalala ito dahil sa mga nangyari. Ayos ka lang ba? Ang lakas ng hangin at lahat ng kagamitan ay nagsibagsakan. Parang bagyo ang dumaan dahil sa lakas ng hangin. Nag-aalalang sambit nito. Ayos lamang ako. Ang mga nangyaring iyon ay dahil sa aming tunggalian. Pasensya na't hindi ko sila natalo dahil ramdam kong mahina ako. Sambit ko.
Hindi ka mahina. Kung mahina ka ay hindi mo tutulungan ang mga taong gumawa sa'yo ng masama. At hindi ka mahina dahil nilabanan mo ang sarili mong ina at tiyahin. Kaya mo silang pagalingin. Naniniwala ako sa'yo. Sambit nito. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon ay hindi na nila mararamdaman ang sakit dahil ginamitan ko sila ng orasyon. Kailangan kong umuwi sa amin dahil kailangan kong basagin ang bote na naglalaman ng mga iba't ibang insekto na ngayon ay patuloy pa rin lumalabas sa kanilang katawan. Hindi ko magawang buksan iyon dahil sa kapangyarihan na bumabalot roon. Sambit ko. Umango ito at nagpasalamat. Ipinahati naman ako nito sa kanyang driver at nang makauwi ako sa aking tahanan, ay tumungo kaagad ako sa silid ng aking ina at ng aking tiya. Kumuha ako ng bato at sinimulan kong basagin ang bote na may naglalaman ng napakaraming iba't ibang insekto. At naroon din ang kanilang pangalan na nakasulat sa papel. Nang nagtagumpay ako mabasag ang mga ito, ay sinimulan kong sunugin ang 3 bungo kung nasaan ay may mga bahid ng dugo mula sa aking tiyak at ng aking ina. Ang lahat ng kanilang ginamit sa pangkulam ay aking sinunog din at habang sinusunog ko iyon, nang may magsalita sa aking likuran. Matandang lalaki ito at hindi ko alam kung saan ito nanggaling at kung papaano ito nakapasok sa aming bakuran. Hindi iyan ang solusyon upang magamot mo ang mga taong iyon, kundi ang mabigat na pagpapatawad ng buong puso. Sambit nito. Mabilis akong lumingon at nagtataka ako kung ano ang itinutura nito. Sino ka, Polo? Hindi kita maunawaan kung ano ang iyong nais ipabatid sa akin. Kunot noong tanong ko. Mauunawaan mo yan dahil ikaw lang ang makakapagpaalis ng sumpa sa kanila. Patawarin mo sila ng buong puso at nasisigurado ko sa iyo na sila'y gagaling at mapuputol ang sumpa. Sambit nito. Pagpapatawad? Ngunit paano ko gagawin iyon? Napakahirap magbigay ng kapatawaran sa mga taong sumira ng buhay ko. Lumuluhang tugon ko. Ngunit yan lang ang susi upang makaalis sila sa sumpa na ipinataw ng iyong ina at inang iyong tiyahin. Isipin mo iyang mabuti. Hindi madali pero kailangan mong gawin. Kung gusto mo talaga silang gumaling. Nalalapit na ang huling kabilugan. Ako'y magpapaalam na. Sambit nito. Magsasalita pa sana ako nang bigla na lamang itong naglaho na parang bula. Ang akala ko ay namamalikmata lamang ako. Pero alam kong totoo ang lahat ng iyon. 1 linggo akong hindi tumungo sa mansyon dahil iniisip kong mabuti ang mga sinasabi nito. Napakahirap para sa aking gawin iyon. Ngunit yun lamang ang tanging paraan upang gumaling sila. Muli akong bumalik sa mansyon at nakita ko ang kanilang kalagayan. Lumuluha si Christy dahil mas lalong bumubulok ang katawan ng kanyang tiyahin at halos humiwalay na rin ang mga laman nito. Awang-awan na ako sa kanila. Wala na yata talagang pag-asang gumaling sila. Oo, nawala nga ang mga insekto at uod na lumalabas sa kanilang katawan. Pero eto, unti-unti silang naaagnas. Lumuluhang sambit ni Christy. Huwag kang mag-alala. Naghahanda na akong gamutin sila ngayong araw. Pinapatawad ko ni sila ng buong puso. Ang Diyos nga ay nagpapatawad. Kaya anong karapatan ko para hindi magpatawad? Lumuluhang turan ko. Maraming salamat. Hagulgol na sambit nito at bigla na lamang ako nitong niyakap. Kaya naman tinanggap ko iyon. At pagkatapos ay sinimulan ko nang gawin ang ritual. Ipinasarado ko ang lahat ng bintana, maging ang mga pintuan. At kinuha ko ang itim na libro at pagkatapos ay kinuha ko ang punyal. Sinugatan ko ang aking kamay. Pagkatapos nito ay pinatuluan ko ng aking dugo ang isa-isa nilang katawan. Ito ang aking ginawa upang makapag-ritual. Sinimulan ko ng basahin ang mga nakasulat sa mga pahina. At pagkatapos ay muli na namang nagsimulang humangin ng napakalakas. At nagsising kalampagan na rin ang mga kagamitan. Takot na takot naman sa Kriste
ngunit sinabi ko ritong tibayan ang kanyang loob. Habang ako naman ay nagpatuloy lang sa pag-usal ng orasyon, hindi ako dumidilat at naramdam ko na ang parasap ng kadiliman. Hanggang sa muli akong tumilapon, hindi ko alintana ang sakit na aking natamo. Patuloy pa rin akong umuusal at may bumubulong sa aking tenga. Mga boses iyon ng mga demonyo, ngunit hindi ako nagpatinag. Makapangyarihang Diyos, ibigay niyo sa akin ng iba yung kapangyarihan upang magapi ang mga kalaban. Sambit ko. Malapit nang maggabi at malapit nang lumitaw ang ikahuling kabilugan ng buwan. Makukuha na namin sa wakas ang kanilang katawan. Boses ng aking ina. Hindi kayo magtatagumpay. Makipagtunggalian ako sa inyo. Kapag ako'y inyong natalo, hayaan ko kayong kunin sila. At kapag kayo naman ay aking natalo, babawiin niyo ang sumpa. Paghamon ko. Nakita ko ang kanilang paglitaw. Labis na galit at nag-aalab ang kanilang aura. Hanggang sa sumanib sila sa iisang katawan. Pati ang mga demonyo ay sumanib na rin sa iisang katawan ng aking ina. Nakakakilabot ang wangis nito dahil mala demonyo ang aura nito. Ngunit pinagtabayan ko ang aking kalooban na harapin ito at kalabanin. Hanggang sa kami ay magtunggalian. Napakalakas nito at hindi natitinag. Kahit anong orasyon ang gawin ko, marami na akong natamang galo sa aking katawan at unti-unti na rin akong nanghihina. Pero kahit ganun ay patuloy pa rin akong lumalaban hanggang sa makita ko ang cross na nakasuot kay Kriste na noon ay nawalan ng malay. Mabilis ko itong hinablot at inilagay sa noo ng aking ina at pagkatapos ay sinimulan ko muli ang mag-orasyon. At nakita kong unti-unti silang nasusunog at tila hindi makawala. Hanggang sa bigla na lamang silang nasunog at unti-unting naging abo. Nakahinga naman ako ng maluwag. Matapos ang tunggalian ay napagtagumpayan kong talunin ang aking ina at ang mga demonyong kaanib nito. Kasabay nun ang paggising ni Kriste at nagulat ito sa kanyang nakita. Ayos ka lang ba? Nasaan na sila? Takot na tora nito. Wala na sila, Kriste. Tapos na. Huwag kang mag-alala dahil nabawi ko na ang kanilang kaluluwa. Unti-unti na rin silang gagaling. Lumuluhang sambit ko. Nagpasalamat naman ito sa akin at yumakap. Nang gabing iyon ay nakapagpahinga kami. Hanggang sa pagsapit ng umaga ay inaasikaso ko pa rin ang mga ito. Nakita ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat nila. Ngunit nananatili pa rin silang walang malay. Hanggang sa lumipas ang isang linggo ay nagpaalam na ako kay Kriste na uuwi na ako sa aking tahanan dahil magaling na ang aking mga dating amo. Maraming salamat, Armina. Sa kabila ng lahat ng nangyari sa iyo dati ay nagawa mo pa rin silang iligtas sa kamatayan. Napakabuti mo. Hindi mo ba sila hintaying magising? Naluluhang sambit nito. Hindi na siguro. Kailangan ko nang umuwi at magsimulang muli para sa aking bagong buhay. Salamat dito sa bayad. Gagamitin ko ito para makapagsimula muli. Ngiting sambit ko. Sige, basta't kung may pagkakataon ha. Huwag mong kakalimutang dumalaw rito ha. Tura nito. Umango ako at umalis na roon. Bumalik ako sa aking tahanan. Marami ang mga nangyari. Pero sa pagkakataong iyon ay nakahinga na ako ng maluwag. Hanggang sa lumipas pa ang isang buwan ay nagkaroon ako ng sarili kong negosyo. Nagtayo ako ng sari-sari store sa harap ng aking bahay. At dahil doon ay pinagpatuloy ko ang aking buhay na ako lang mag-isa. Wala na rin akong balita sa dati kong amo. Ngunit isang araw noon habang ako ay abala sa pagwawalis ng aking bakuran, ay may kotseng uminto doon at lumabas doon si Kriste na akin namang ikinagulat. Niyakap ako nito agad. Namiss kita. Bakit hindi ka man lang dumalaw? Masayang tanong nito. Naku, nakakahiya naman. Siya nga pala, kumusta na sila Ma'am Cecilia? Pati si Sir Tomas at si Sir Anton? Tanong ko. Ayos na sila. Alam mo bang hinahanap ka nila pag gising nila? Gusto ka nilang makausap. Ngiting sambit nito.
Naku, nahihiya ako. Turan ko. Hindi ka dapat mahiya. Naroon sila sa loob ng kotse. Turan nito. Gulat ako nang lumabas nga sila. Wala na ang mga sungit nila at wala na rin ang mga bakas. Nakangiti na ang mga ito sa akin. Iha, patawarin mo kami sa lahat ng aming nagawa sa iyo. Alam kong dapat lang sa amin iyon, pero sa kabila ng lahat ng aming ginawa sa iyo, ay ikaw pa ang nagligtas sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Iha. Lumuluhang sambit ni Ma'am Cecilia. Wala na ho sa akin iyon, ma'am. Matagal ko na ho kayong napatawad. Sambit ko. Pagkatapos ay niyakap naman ako nito. Nang araw na iyon ay masaya kaming nagkwentuhan. Si Ento naman ay nahihiyang lumapit sa akin. Armina, sana mapatawad mo pa ako sa kabila ng lahat ng aking nagawa sa iyo. At patawad dahil nawala rin ang ating kaisa-isang anak. Armina, gusto ko magtapat sa iyo. Mahal kita. Gusto ko sanang humingi sa iyo ng permisong ligawan ka kahit na walang kasiguraduhan na ako'y tatanggapin mo dahil sa mga ginawa ko. Sambit nito. Ngumiti ako at sinabi kong susubukan ko. Hanggang sa lumipas nga ang isang taong paghihirap nitong manligaw sa akin, ay sinagot ko na ito. Hindi dahil sa mayaman ito, dahil na rin sa ipinakita nitong nagbago na, at ipinakita nito na tunay nga ako nitong minamahal. Pinakasalan ako nito at ninirahan kami sa kanilang mansyon. Kay sarap palang magpatawad at magmahal sa taong alam mong humingi sa iyo ng second chance at nakita mo ang kanyang pagbabago. Sa ngayon, Sir Casper, ay namumuhay kami bilang isang masaya at huwarang pamilya. Hanggang dito na lang po kasi nawawala nang din ang boses ko. Maraming salamat po muli, Sir Casper, at sa mga masusugid ninyong tagapakinig. Sana makahanap din sila ng totoong magmamahal sa kanila. Wagas, mawawala ng boses ko, di na rin tayo makapag-upload ng ilang araw.